Tumunog ang aking telepono, basag ang katahimikan ng aking umaga dahil sa pamilyar na ringtone na matagal ko nang gustong burahin sa aking buhay. Tiningnan ko ang screen, nakapangalan doon ng salitang biyenan. 2 pantig na naglalaman ng 5 taong pighati, pagluha sa madaling araw at walang katapusang pagmamaliit. Huminga ako ng malalim, 7 araw. 7 araw pa lamang ang nakalilipas simula nang tuluyan kong matanggap ang mga papeles ng aming annulment ni Marco. Inisip ko na tapos na ang lahat, na malaya na ako sa mga kadenang sumakal sa aking pagkatao, ngunit heto na naman ang anino ng nakaraan, pilit akong binabalikan. Sinagot ko ang tawag hindi upang makipag-usap kundi upang pakinggan kung hanggang saan naabot ang kanyang kakapalan ng mukha. "Hoy, nasaan ka na ba? Pumunta ka rito ngayon din at bayaran mo ang balanse sa hotel." Ang matinis at naguutos na boses ni Aling Rosa ay tila matalim na karayom na tumusok sa aking tainga. Walang kumusta, walang pag-aalinlangan. Tila ba ang pagiging alipin ko sa kanilang pamilya ay isang isinumpang kontrata na hindi kayang putulin ng kahit anong batas ng tao. Bukas na ang kasal ng paborito niyang anak na si Mika at gaya ng dati, inaasahan nilang ako ang maglalabas ng pera. Ako ang magbabayad sa marangyang handaan, sa mamahaling bulaklak, sa lahat ng ilusyon nilang nabibilang sila sa mataas na lipunan. Isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa aking mga labi. Dati, sa tuwing maririnig ko ang boses na iyan, nanlalamig ang aking mga kamay at mabilis na tumitibok ang aking puso sa takot. Takot na baka magalit siya. Takot na baka sumbatan niya ako na wala akong kwentang asawa sa anak niya. Ngunit ngayon, wala na ang takot. Ang pumalit ay isang napakalamig na kapayapaan. Pinayapa ko ang aking sarili, tiningnan ang aking refleksyon sa salamin at kalmadong sumagot. "Excuse me, sino po sila?" Hindi ko na hinintay ang kanyang pagsigaw o pagtatalak. Pinutol ko agad ang linya at tuluyang pinatay ang aking telepono. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, nakaramdam ako ng tunay na ginhawa. Tila ba may isang napakabigat na bato na naialis mula sa aking dibdib. Bumalik sa aking isipan ang araw na iyon sa harap ng Regional Trial Court. Mainit ang sikat ng araw sa Maynila, nakakapasong init na tila sumasalamin sa naglalagablab kong puot, ngunit ang buong katawan ko ay nanlalamig. 5 taon ng aking buhay. 5 taon ng pag-iyak sa loob ng banyo upang hindi marinig ng iba. 5 taon ng pagtitiis sa mga panloloko at pambabae ni Marco. 5 taon ng pagiging tagasaludo sa mga mapang-alipustang salita ni Aling Rosa. Lahat ng sakripisyong iyon ay nauwi sa isang malamig na piraso ng papel na may selyo ng korte. Habang naglalakad ako papalabas ng gusali, bitbit ang kapirasong papel ng aking kalayaan, narinig ko ang pamilyar na matinis na sigaw. "Wala kang utang na loob, Joanna. Pagkatapos mong hututin ang kabataan ng anak ko, iiwan mo na lang kami nang walang nakukuha kahit 5 duling? Baliw ka ba? Saan ka pupulutin yan?" Nilingon ko sila. Nakita ko si Aling Rosa na nakasuot pa ng peking leopard print na blusa. Ang mga mata ay nanlilisik na parang isang hayop na ninakawan ng pagkain. Sa likuran niya ay nakatago si Marco, ang lalaking minahal ko at pinangakuan ko ng habang buhay sa harap ng altar. Nakatungo lamang siya, hindi man lang makatingin ng diretso sa aking mga mata. Isang lalaking walang gulugod, walang paninindigan, na ang tanging alam ay magtago sa palda ng kanyang ina habang winawaldas sa ibang babae ang perang pinaghirapan ko. Hindi ba nila naisip kung gaano nakakatawa ang mga lumalabas sa kanilang bibig? Hut-hutin? Sino ang humut-hot kanino? Ang ipinagmamalaki nilang sweldo ni Marco bilang isang rank-and-file employee ay hindi nga sapat para pambayad man lang sa kuryente ng malaking bahay na tinitirhan nila sa isang exclusive subdivision. Ako ang nagbabayad ng lahat. Mula sa bigas na isinasaing nila araw-araw hanggang sa mga mamahaling bitamina ni Aling Rosa at sa luho ni Mika. Ako ang nagbuhos ng dugo at pawis para panatilihin ang ilusyon ng kanilang yaman. Sa halip na makipagsagutan at bumaba sa level nila, dahan-dahan kong hinubad ang mamahaling bag na suot ko. Nakita ko ang pagkinang ng mga mata ni Aling Rosa, ang pagnanasa sa material na bagay na palagi niyang inaasam. Ibinuhos ko ang laman nito sa sementadong sahig. Walang laman kundi hangin.
Walang alahas, walang pera, walang kahit anong maaari nilang pakinabangan. Ibinato ko ang walang lamang bag sa paanan ni Aling Rosa. Lumikha ito ng isang mahinang kalabog sa semento. Sige, kunin mo. Iyan lang naman ang mahalaga sa inyo, hindi ba? Ang mga material na bagay na nagpapanggap na mayaman kayo. Regalo ko na sa inyo iyan para sa 5 taong pagtira ko sa impyerno. Hindi ko na hinintay ang kanilang reaksyon. Tinalikuran ko sila at sumakay sa naghihintay na itim na sasakyan na pinadala ng aking kumpanya. Pagsara ng pinto ng sasakyan, naiwan sa labas ang ingay at gulo ng pamilyang sumira sa aking kabataan. Sa loob, tahimik at malamig. Kinuha ko ang aking tablet mula sa aking briefcase. Binuksan ko ang isang application na naglalaman ng lahat ng financial records ko. Naroon ang mahabang listahan ng lahat ng bills na naka-auto-debit sa aking bank account. Habang tinitingnan ko ang listahan, bumalik ang mga mapapait na alaala, kuryente. Naalala ko kung paano maghapon at magdamag na nakabukas ang aircon sa kwarto ni Aling Rosa kahit malamig ang panahon habang ako ay nagkakasakit sa kakatrabaho ng overtime para mabayaran ang bill na umaabot ng 30,000 kada buwan. Association dues ng kondo ni Mika, ang kapatid ni Marco na walang ginawa kundi mag-party at ipagyabang sa mga kaibigan niya ang buhay na hindi naman niya sariling pawis ang pinuhunan, car loan ni Marco. Ang sasakyang ginamit niya upang isakay at ipasyal ang kanyang kabit, ang sasakyang kung saan ko natagpuan ang pabango ng ibang babae na nagpasimula ng pagkadurog ng aking puso. At higit sa lahat, ang mga supplementary credit cards ni na Aling Rosa at Marco na ginagamit nila sa pagpapakasarap sa mga mamahaling restaurant habang ako ay nagtitiis sa murang kape sa opisina. Walang atubili, walang panginginig ng mga kamay, inisa-isa kong pinindot ang salitang cancel. Bawat pag-deactivate ko sa isang account, pakiramdam ko ay may isang tinik na nabubunot sa aking puso. Cancel, cancel, cancel. Katumbas ng bawat pagpindot ay ang pagbawi ko sa aking sariling dignidad. Tapos na ang pagiging santa ko. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran kong manugang na nagmamakaawa ng kapiranggot na pagmamahal at pagpapahalaga. Ngayon, mararanasan nila ang totoong buhay. Ang buhay na walang Joanna na sasalo sa kanila kapag nahulog sila sa bangin ng kanilang mga utang at kasinungalingan. Samantala, sa malaking bahay ni na Aling Rosa, nagsisimula na ang gulo ng hindi nila namamalayan. Pag-uwi niya mula sa korte, inis na inis siyang nagtatakbo papasok ng bahay upang mag-utos na ipagtimpla siya ng malamig na juice. Ngunit nadatnan niyang nag-e-empake ang kanilang matandang kasambahay na si Manang Fe sa sala. Nakatabing ang mga lumang damit nito sa isang malaking sako. Ano ito, Fe? Saan ka pupunta? Hindi mo ba nakikitang pagod ako at kailangan ko ng asikaso? Mataray na bungad ni Aling Rosa. Tiningnan siya ni Manang Fe nang may halong lungkot at pait. Ma'am Rosa, aalis na po ako. 1 linggo na po kasing delayed ang sweldo ko. Dati-rati po, pagpatak pa lang ng A15, nasa account ko na ang pera galing kay Ma'am Joanna. Ngayon po, wala na siya at wala rin po akong natatanggap mula sa inyo. May pamilya rin po akong binubuhay sa probinsya. Namula ang mukha ni Aling Rosa sa inis. Aba, ang kapal ng mukha mo! Sweldo lang pala ang iniisip mo. Sige, lumayas ka. Maraming katulong dyan na mas magaling sa'yo. Kayang-kayang bayaran ng anak ko ang 10 katulong kung gusto niya. Umalis si Manang Fe nang walang imik, bitbit ang katotohanang hindi matanggap ni Aling Rosa na ang nag-iisang taong nagpapasweldo at nagpapakatao sa kanya sa pamamahay na iyon ay tuluyan nang umalis. Nang magutom si Marco pagsapit ng gabi, pumasok siya sa kusina upang maghanap ng pagkain. Binuksan niya ang rice cooker. Walang laman, malamig ang bakal nito. Binuksan nila ang malaking double door na refrigerator. Nanlaki ang mga mata ng mag-ina. Walang sariwang gulay, walang karne, walang mga paboritong imported na tsokolate ni Mika, walang mga mamahaling kesyo na ipinagmamalaki ni Aling Rosa sa kanyang mga amiga. Tanging malamig na hangin at isang boteng tubig na lang ang sumalubong sa kanila. Sa gabing iyon, pinilit nilang iraos ang gutom sa pamamagitan ng paghahati sa isang latang sardinas na naiwan sa pinakasulok ng cabinet.
Inisip nila na baka nakalimutan lamang ni Joanna na mag-grocery, umaasang kinabukasan ay magiging ayos ang lahat kapag kinausap ni Marco ang dating asawa. Ngunit ang kinabukasan ay hindi nagdala ng pag-asa kundi panibagong sampal ng katotohanan. Maagang gumising si Marco dahil may mahalaga siyang presentasyon sa trabaho. Basang-basa ng pawis ang kanyang likod dahil hindi gumana ang aircon buong gabi, naputulan na pala sila ng kuryente. Nagmamadali siyang bumaba sa basement parking, pagkabukas niya ng pinto, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paboritong sasakyan, ang simbolo ng kanyang pagiging matagumpay na lalaki, ay kasalukuyang kinakawitan ng isang tow truck. "Teka, anong ginagawa ninyo sa kotse ko?" Sigaw ni Marco habang patakbong lumapit sa lalaking may hawak na clipboard. "Pasensya na po, sir. 3 buwan na po kasing hindi nababayaran ang monthly amortization ninyo. May order na po ang bangko para i-repossess ang sasakyan." Sagot ng lalaki nang walang kaabog-abog. "Anong hindi bayad? Company car iyan. Naka-autodeduct iyan sa kumpanya ko." Tiningnan muli ng lalaki ang papel. "Sir, hindi po ito nakapangalan sa kumpanya ninyo. Nakapangalan po ito sa isang Joanna Marie Salazar at inabisuhan po kami kahapon na kinansela na niya ang lahat ng mode of payment para rito." Nawalan ng kulay ang mukha ni Marco. Habang pilit na hinihila ang kanyang sasakyan palabas ng subdivision, naiwan siyang nakatayo doon, ramdam ang pamamawis ng kanyang mga kamay. Unti-unti na niyang naiintindihan ang bigat ng pagkawala ni Joanna, ngunit hindi pa roon natatapos ang lahat. Ang pinakamalaking bomba ay nakalaan pa lamang para kay Aling Rosa. Sa kabila ng kawalan ng kuryente at pagkain, pinilit niyang ayusin ang kanyang sarili. Isinuot niya ang kanyang pinakamagarang bestida, naglagay ng makapal na kolorete sa mukha at nagsuot ng malalaking perlas. Bit-bit ang kanyang paboritong pamaypay, nagtungo siya sa pinakamalapit na sangay ng bangko. Kailangan niyang mag-withdraw ng 100,000 piso upang bayaran ang huling balanse sa luxury hotel kung saan gaganapin ang kasal ng kanyang anak na si Micah bukas na bukas din. Pagpasok sa bangko, hindi na siya kumuha ng priority number. Dumiretso siya sa VIP counter, nakataas ang noo at umaktong parang siya ang nagmamay-ari ng buong gusali. Ibinagsak niya ang kanyang passbook sa harap ng teller. "Ibigay mo sa akin ng 100,000. Bilisan mo at marami pa akong aasikasuhin sa kasal ng anak ko. VIP client ako rito, kaya wag ninyo akong paghintayin." Mayabang na utos ni Aling Rosa. Kinuha ng teller ang passbook, isiningit sa makina at tumipa sa computer. Ngunit ang profesional na ngiti ng teller ay dahan-dahang napalitan ng pag-aalangan at pagtataka. Tiningnan nitong mabuti ang screen, kinunot ang noo, at muling tumingin kay Aling Rosa na may halong awa at pag-aalinlangan. "Mrs. Pasensya na po, pero hindi ko po mapoproseso ang withdrawal ninyo." "Ano? Anong hindi mapoproseso? Sira ba ang sistema ninyo? Gusto mo bang ipatanggal kita sa trabaho mo?" Bulalas ni Aling Rosa. Napapalakas na ang boses at nakukuha na ang atensyon ng ibang mga kliyente sa loob ng bangko. Huminga ng malalim ang teller bago nagsalita, nang mahina upang hindi masyadong marinig ng iba, ngunit sapat upang maging isang matalim na balaraw sa dibdib ni Aling Rosa. "Mrs., wala na pong laman ang account ninyo. Ang tanging natitira po ay 300 piso at lahat po ng credit lines at supplementary cards na nakapangalan sa inyo ay frozen na po simula pa kahapon ng hapon, atas po ng principal account holder na si Miss Joanna." Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo at nawalan ng hangin ang buong paligid. Imposible! Hindi maaari! Pilit niyang inunawa ang mga salitang narinig, ngunit ayaw itong tanggapin ng kanyang utak. Saan siya kukuha ng 100,000 kung bukas na bukas din ay magmamartsa na sa altar ang kanyang anak at naghihintay ang mga mapanghusgang bisita sa isang marangyang handaan? Paano nila haharapin ang kinabukasan kung ang tanging pinagkukunan nila ng buhay ay tuluyan ng natuyo? Parang gumuho ang buong mundo ni Aling Rosa. Ang malamig na aircon ng bangko ay tila naging yelo na unti-unting bumaon sa kanyang mga buto. Pinapanigas ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Hindi siya makapagsalita.
Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at nakakabinging kabog ng kanyang sariling dibdib na tila pilit kumakawala mula sa kanyang hawla. Paanong nangyari ito? Paano ang isang tulad niya, na kinikilala at iginagalang sa buong subdivision bilang isang mayamang matrona, ay wala man lang pambayad sa huling balanse ng kasal ng kanyang nag-iisang anak na babae? Nanghina ang kanyang mga tuhod habang naglalakad palabas ng bangko. Ang mga tingin ng guwardya at ng ibang mga tao na kanina ay tila may paggalang, ngayon ay pakiramdam niya ay puno ng panunuya at pangungutya. Umuwi siya sa kanilang malaking bahay. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng nakakasakal na init at kadiliman. Naputulan na sila ng kuryente. Ang bahay na ipinagmamalaki niya ay tila naging isang malaking kabaong na nagkukulong sa kanyang mga kasinungalingan. Umupo siya sa gilid ng kama. Tumutulo ang kanyang mga luha habang iniisip ang kasal ni Mika bukas. Inaasahan ng mga magiging balain niya ang isang marangyang selebrasyon. Kung malalaman ng mga ito na wala silang pera, masisira ang kasal at mapapahiya sila habang buhay. Kailangan niya ng pera, kahit magkano. Doon napadako ang kanyang paningin sa kanyang malaking kabinet. Naroon ang kanyang mga kayamanan. Mga mamahaling bag na may mga sikat na logo, isang pulang Chanel, isang itim na Hermes at ilang piraso ng Louis Vuitton. Ito ang mga regalong inuwi ni Marco mula sa mga business trip nito sa abroad, mga bag na palagi niyang ibinibida sa kanyang mga amiga sa tuwing may mahjong session sila. Puno ng pag-asa, mabilis siyang kumuha ng isang malaking paper bag at maingat na inilagay ang mga ito. Mabibili ito ng mahal. Maiidaos ko ang kasal ni Mika. Ipakikita ko kay Joanna na hindi namin kailangan ang maruming pera niya, bulong niya sa sarili habang nagmamadaling lumabas. Nagtungo siya sa isang sikat at eksklusibong pawn shop sa Makati na bumibili at nagbebenta ng mga pre-loved luxury items. Pumasok siya na may nakataas na noo, ibinagsak ang paper bag sa ibabaw ng salaming estante at humalukip-kip. Gusto kong ibenta ang mga iyan. Lahat iyan ay authentic. Bigyan ninyo ako ng magandang presyo dahil kailangan ko ng cash ngayon din, matapang na utos ni Aling Rosa. Kinuha ng appraiser ang mga bag ng may pag-iingat. Naglabas ito ng magnifying glass, sinipat ang mga tahi, inamoy ang balat ng mga bag, at maiging tiningnan ang mga zipper at hardware. Pagkaraan ng ilang nakakapasong minuto ng katahimikan, huminga ng malalim ang lalaki. Ibinaba nito ang magnifying glass at ibinalik ang mga bag kay Aling Rosa. May kasamang ngiti na puno ng awa at kaunting pang-iinsulto. Pasensya na po, Mrs. Hindi po kami tumatanggap ng mga ganitong klase ng item. Kumunot ang noo ni Aling Rosa. Anong ibig mong sabihin? Mga signature bags iyan. Regalo iyan ng anak ko galing sa Europe. Humiling ang lalaki. Mrs. Peke po ang mga ito. Class A replicas po. Maganda ang pagkakagawa kaya madaling makapanlin lang, pero synthetic leather lang po ito at mabilis kumupas ang mga peking hardware. Kung ibebenta nyo po ito sa labas, baka 5,000 lang po ang pinakamataas na makuha ninyo sa lahat ng iyan. Peke? Gustong sumigaw ni Aling Rosa. Pakiramdam niya ay sinampal siya ng napakalakas sa magkabilang pisngi. Paanong magiging peke ang mga ito? Ipinagyabang niya ang mga ito sa buong subdivision. Ngunit sa ilalim ng mga mapanghusgang tingin ng appraiser, unti-unting gumuho ang kanyang perpektong ilusyon. Biglang may napansin ang lalaki. Teka po, Mrs., yung maliit na bag na suot niyo po, yung mukhang luma at simpleng itim na sling bag, pwede ko po bang makita? Nagtatakang ibinigay ni Aling Rosa ang maliit na bag. Ito ang nag-iisang bag na iniregalo ni Joanna sa kanya noong nakaraang Pasko. Halos itapon niya ito sa basurahan noon dahil sa sobrang liit at kawalan ng malaking logo na madaling ipagyabang. Isinuot niya lamang ito ngayon dahil ito ang pinakamalapit sa pinto nang magmadali siyang umalis. Sinipat itong mabuti ng appraiser. Ayun, sabi ng lalaki na may pagkamangha sa boses. Ito po, Mrs. Tunay ito. Authentic na vintage piece. Mabibili ko po ito sa inyo ng 80,000 piso ngayon din kung gusto ninyo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot kay Aling Rosa. Ang anak niyang lalaki na ipinagmamalaki niya, ang anak na palagi niyang ipinagtatanggol, ay binigyan lamang siya ng mga peking luho upang magmukhang mayaman.
Habang ang manugang na inalipusta niya tinawag na walang kwenta at itinuring na parang basahan sa loob ng 5 taon, ay ang tanging nagbigay sa kanya ng tunay na halaga. Tinanggap niya ang pera kapalit ng bag na galing kay Joanna. Habang nagbibilang ng pera ang teller, tahimik at sunod-sunod na tumulo ang mga luha ng matinding kahihiyan at pagsisisi sa kanyang mga pisngi. Samantala, sa isang mataas na gusaling pang-opisina sa Bonifacio Global City, nakatitig si Marco sa blankong screen ng kanyang laptop. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang batok at nanginginig ang kanyang mga kamay. 30 minuto na siyang late sa pinakamahalagang board meeting ng taon. Dati-rati sa mga ganitong araw paggising pa lang niya ay handa na ang kanyang isusuot. Lansado ang kanyang paboritong suit, nakahanda ang mainit na kape at higit sa lahat ang kanyang presentation ay perpektong nakasave sa kanyang flash drive. Kagabi pa lang ay tinapos na sana ito ni Joanna para sa kanya. Si Joanna ang tahimik na utak sa likod ng lahat ng promotion niya. Si Joanna ang sumusulat ng kanyang mga reports, gumagawa ng makukulay at detalyadong slides, at nag-iisip ng mga stratehiya na buong pagmamalaking inilalahad niya sa kanyang mga boss. Siya ang umaani ng papuri, ngunit si Joanna ang nagtatanim ng lahat ng hirap. Ngayon, mag-isa siya, wala siyang alam. Pumasok siya sa conference room na parang isang sundalong walang dalang sandata sa gitna ng giyera. Nang magsimula siyang magsalita sa harap ng mga executives, nabubulol siya. Wala siyang maipakitang tamang datos. Wala siyang maipaliwanag na malinaw na direksyon para sa kumpanya. Tiningnan siya ng kanyang direktor ng may labis na pagkadismaya at galit. Ano to, Marco? 1 linggo mong pinaghandaan ng report na ito pero basura ang ipinapakita mo sa amin. Para kang isang intern na unang araw pa lang sa trabaho. Lumabas ka sa pamamahayang ito. Kung hindi mo maaayos ang kalat na ito hanggang bukas ng hapon, maaari mo nang i-empake ang mga gamit mo at huwag ka nang bumalik. Sigaw ng direktor na umalingaw-ngaw sa buong silid. Bumalik si Marco sa kanyang cubicle na parang isang lantang gulay. Tulala siya sa kawalan. Doon niya natanggap ang tawag mula kay Cindy. Si Cindy, ang babaeng naging dahilan ng tuluyang pagkawasak ng kanyang pamilya. Ang babaeng pinag-ukulan niya ng lahat ng oras, atensyon at perang dapat sana ay para sa kanyang asawa. Babe, nasaan na yung pinapangako mong pang down payment sa bagong kondo ko? Kailangan ko na i-transfer ngayon din, kung hindi ay ibibigay na nila sa iba yung unit. Huwag mong sabihing naghihirap ka na dahil wala na ang asawa mo. Baka iwanan na lang kita kapag ganyan ka. Mataray na banta ng babae sa kabilang linya. Napasabunot si Marco sa kanyang sariling buhok. Halos mabaliw sa dami ng problemang sabay-sabay na bumagsak sa kanyang mga balikat. Wala na siyang sasakyan dahil hinila na ng bangko. Wala siyang pera sa kanyang personal na account dahil kinansela na ni Joanna ang lahat. Nanganganib siyang mawalan ng trabaho anumang oras at batid niyang kailangan din ng kanyang ina ng pera para sa kasal ng kanyang kapatid na si Micah bukas. Sa gitna ng kanyang desperasyon, nanlabo ang kanyang paningin at tumingin siya sa system portal ng kumpanya na nakabukas sa kanyang laptop. Bilang isang senior manager, mayroon siyang access sa isang emergency operational fund ng kumpanya. Isa itong pondong madalang i-audit at ginagamit lamang para sa mga biglaang gastusin ng mga opisyales. Alam niya ang ginagawa niya ay isang malaking kasalanan, isang krimen. Ngunit kung kukuha siya roon ngayon at ibabalik niya kaagad sa susunod na linggo kapag nakautang siya sa kanyang mga kaibigan, marahil ay walang makakaalam. Maiisahan niya ang sistema. Nanginginig ang mga daliri ni Marco habang tinatype ang kanyang password. Nag-aatubili ang kanyang utak, ngunit ang kanyang takot na maiwan ni Cindy at mapahiya ang kanyang pamilya ang nanaig. 500,000 piso. Sapat na para bayaran ng balanse sa hotel, ang down payment sa kondo ni Cindy at may matitira pa para sa sarili niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tuluyang pinindot ang salitang transfer. Lumabas sa screen ang berdeng ilaw. Transaction successful. Nakahinga siya ng napakalalim, tila nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. Nakangiti na siyang umuwi sa kanilang madilim at mainit na bahay kinagabihan. Sinalubong siya ng kanyang inang si Aling Rosa na mugtong-mugto ang mga mata dahil sa pag-iyak sa naging karanasan sa pawn shop. Niyakap niya ang kanyang ina.
Ma, huwag ka nang umiyak. May pera na tayo. Tuloy na tuloy ang marangyang kasal ni Mika bukas. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi natin kailangan ng babaeng iyon para mabuhay, buong pagmamalaking pag-aalo ni Marco. Ngunit hindi alam ni Marco, sa isang napakamarangya at tahimik na penthouse condominium sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa kabilang bahagi ng syudad, nakaupo si Joanna sa harap ng kanyang malaking computer monitor. Nakangiti siya habang dahan-dahang umiinom ng mamahaling pulang alak. Ang sistem ng kumpanya na lihim na pinasok ni Marco ay pagmamay-ari ng isang malaking international conglomerate ang mismong kumpanya kung saan kakapromote pa lamang ni Joanna bilang bagong Chief Financial Officer. Nakatingin si Joanna sa isang pulang alerto na walang tigil sa pagkislap sa gitna ng kanyang screen. Una, authorized transfer of 500,000 PHP executed by Marco Salazar. Huminga ng malalim si Joanna. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang inikot ang wine glass sa kanyang kamay. Ang patibong na inihanda niya ay tuluyan ng sumara. Tuloy na tuloy nga ang pinapangarap nilang kasal bukas. Ngunit sino kaya ang tunay na magbabayad ng pinakamahal na halaga kapag dumating ang mga pulis sa kalagitnaan ng pag-iisang dibdib? Sumikat ang araw na pinakahihintay ni Mika. Ang buong Grand Ballroom ng pinakasikat at pinakamahal na hotel sa Maynila ay napapalamutian ng libu-libong puting rosas na inangkat pa mula sa ibang bansa. Kumikislap ang malalaking aranya sa kisame, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa paligid. Ang mga naglalakihang bilog na mesa ay may nakapatong na mga mamahaling kubyertos at kopa na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang perpektong tanawin para sa isang perpektong kasal na matagal nang ipinagmamalaki ni Aling Rosa sa lahat ng kanyang mga kaibigan at kakilala. Ngunit sa loob ng marangyang bridal suite kung saan nag-aayos ang nobya, ibang-iba ang timpla ng hangin. Nakaupo si Mika sa harap ng isang malaking salamin na napapaligiran ng mga bombilya. Nakasuot siya ng isang puting roba na may bordang bride sa likuran. Nakasimangot siya habang pinagmamasdan ng sarili. Ano ba naman iyan? Sigaw ni Mika sa makeup artist na gulat sa biglaang pagtaas ng kanyang boses. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayaw ko ng ganitong kulay ng lipstick? Mukha akong matanda. At saka yung buhok ko, parang hindi man lang ginamitan ng mamahaling hairspray. Binabayaran ko kayo ng malaki tapos ganito lang ang gagawin ninyo sa mukha ko? Ma'am, pasensya na po. Aayusin po natin agad. Nanginginig na sagot ng makeup artist habang mabilis na kumukuha ng tissue upang burahin ang kulay sa labi ni Mika. Sa isang sulok ng kwarto, nakatayo si Aling Rosa. Nakasuot na siya ng kanyang kumikinang na asul na gown na gawa pa ng isang kilalang designer. Ngunit kung titingnan ng malapitan, mapapansin ang pamumutla ng kanyang muka at ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakakuyom sa isang maliit na pouch. Sa loob ng pouch na iyon ay ang 80,000 piso na nakuha niya kapalit ng nag-iisang tunay na bag na iniregalo sa kanya ni Joanna. 80,000, kulang pa ito ng 20,000 para mabayaran ang buong balanse ng hotel. Basang-basa ng malamig na pawis ang likod ni Aling Rosa. Hindi siya makatulog kagabi. Paikot-ikot siya sa kama habang iniisip kung paano niya lalagpasan ang araw na ito nang hindi napapahiya. Ang pamilya ng mapapangasawa ni Mika ay hindi basta-basta. Mga kilalang politiko at negosyante sa kanilang probinsya. Si Doña Carmen, ang magiging biyena ni Mika, ay kilala sa pagiging matapobre at mapanghusga. Kung malalaman nitong naghihikaw sila at wala man lang pambayad sa huling balanse ng hotel, tiyak na ipapawalang bisa nito ang kasal at magiging katatawanan sila sa buong mataas na lipunan. Bumukas ang pinto ng suite at pumasok si Marco. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na tuxedo na halatang pinasadya para sa kanya. Ngunit gaya ng kanyang ina, mayroong bakas ng matinding pagod at takot sa kanyang mga mata. Malalim ang pangilalim ng kanyang mga mata. Tanda ng isang buong gabing walang tulog. Ma, tawag ka na ng event coordinator. Kailangan na daw isettle ang balance sa front desk bago tayo bumaba para sa pictorial. Mahinang bulong ni Marco matapos lumapit sa kanyang ina. Nilingon siya ni Aling Rosa. Ang mga mata ay nanlalaki sa pag-asa at kaba. Marco, anak, nai-transfer mo na ba ang pera? Mayroon lang akong 80,000 rito.
Ibenta ko man ang kaluluwa ko ngayon, hindi na aabot ng 100,000 ang hawak ko. Maawa ka sa kapatid mo. Hindi pwedeng masira ang araw na ito. Huminga ng malalim si Marco at pinilit na ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo ma, huwag kang mag-alala. Na-transfer ko na kagabi sa personal account ko ang 500,000 mula sa kaibigan ko na nagpautang. Ako na ang bahala. Iko-cover ko na lahat pati iyong kulang mo. Mag-relax ka lang dyan at ayusin mo ang makeup mo. Ako na ang kakausap sa manager. Para bang nabunutan ng isang malaking punong kahoy sa dibdib si Aling Rosa. Napapikit siya at tahimik na nagpasalamat sa langit. Salamat anak, alam kong hindi mo pababayaan ang pamilya natin. Sige na, bilisan mo. At baka dumating na sina Doña Carmen. Ayaw kong isipin nilang ginugutom natin ang mga bisita nila. Lumabas si Marco ng bridal suite at naglakad papunta sa elevator pababa sa main lobby. Sa bawat hakbang niya sa makapal at malambot na karpet ng pasilyo, pakiramdam niya ay papalapit siya sa isang silya elektrika. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Pumasok naman ang pera kagabi sa account niya. Nakita niya ang confirmation. Wala siyang dapat ipag-alala. Ibabalik din niya ang perang kinuha niya sa kumpanya sa lalong madaling panahon bago pa man magkaroon ng audit. Walang makakaalam. Pagdating sa front desk, nakangiting sinalubong siya ng duty manager ng hotel. Sir Marco, magandang umaga po. Congratulations po sa kasal ng inyong kapatid. Nakaredy na po ang grand ballroom. Hinihintay na lang po namin ang final settlement ng inyong account na nagkakahalaga ng 120,000 pesos para po ma-release ang pagkain sa mga buffet tables. Tumango si Marco, pilit na pinapanatili ang kanyang tindig bilang isang mayaman at kagalang-galang na lalaki. Yes, of course. Here's my card. Charge it all here. Kinuha ng manager ang gininto ang credit card ni Marco. Ipinasok nito ang card sa terminal. Naghintay si Marco habang pinakikinggan ang mahinang tunog ng makina. Parang bumagal ang ikot ng mundo. Tinititigan niya ang maliit na screen ng terminal, hinihintay ang salitang approve. Ngunit iba ang nangyari. Tumunog ang makina ng isang matinis na tunog na nagpapahiwatig ng error. Kumunot ang noo ng manager, tiningnan ang screen, at muling tiningnan si Marco na may pag-aalangan. Sir, pasensya na po. Na-decline po ang card ninyo. Baka po may system error lang sa bangko ninyo. Gusto po ba ninyong subukan natin ulit? Napakurap si Marco. Anong na-decline? Imposible iyan. May laman iyan na 500,000. I-swipe mo ulit. Siguraduhin mong tama ang ginagawa mo. Muling ipinasok ng manager ang card. Muling naghintay ang dalawa sa nakakabinging katahimikan. At muli, ang parehong matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Error. Transaction declined. Napalunok ang manager at dahan-dahang ibinalik ang card kay Marco. Sir, decline pa rin po. Lumalabas po sa system namin na account frozen. Please contact your issuing bank. Meron po ba kayong ibang card o cash na maaaring ipambayad? Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Account frozen? Paanong nangyari iyon? Kagabi lang ay nakita niyang pumasok ang pera mula sa kumpanya. Wala namang nag-abiso sa kanya na may problema. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay habang pilit na kinukuha ang kanyang telepono upang buksan ang kanyang mobile banking app. Habang naglo-load ang application, ramdam niya ang pagpatak ng malamig na pawis mula sa kanyang noo papunta sa kanyang kilay. Pagkabukas ng app, bumulaga sa kanya ang isang malaking pulang babala. Account suspended due to suspicious activity. Please contact the fraud department immediately. Bumagsak ang balikat ni Marco. Tila gumuho ang semento sa kanyang kinatatayuan. Ang perang ninakaw niya, ang kaisa-isang pag-asa niya para maisalba ang araw na ito ay na-freeze bago pa man niya magamit. Paano na ang kasal? Paano niya haharapin ang kanyang ina? At higit sa lahat, paano niya itatago ang katotohanan kaya na-suspend ang account niya ay dahil posibleng natunugan na ng kumpanya ang kanyang ginawang pagnanakaw. Habang nakatulala si Marco, narinig niya ang isang matinis at maarting boses mula sa kanyang likuran. Oh, Marco, iho! Nandito ka lang pala. Kanina pa namin kayo hinihintay sa itaas. Akala ko ba ay ayos na ang lahat? Bakit parang namumutla ka dyan?
Dahan-dahang lumingon si Marco at nakita niya si Doña Carmen, ang ina ng lalaking pakakasalan ni Mika. Nakasuot ito ng napakarangyang gintong terno, punong-puno ng kumikinang na brilyante sa leeg at tainga. May kasama itong tatlong iba pang matatandang babae na kilala rin sa pagiging mapanuri at mahilig sa chismis. Nakataas ang kilay ni Doña Carmen habang nakatingin kay Marco. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang paningin sa hotel manager na nakatayo pa rin sa likod ng counter, hawak ang hindi pa bayad na resibo. Ano bang problema rito? Tanong ni Doña Carmen. Ang boses ay nagpapahiwatig ng pagkayamot at kawalan ng pasensya. Nagugutom na ang mga bisita natin. Hindi ba dapat ay nakahanda na ang lahat? Huwag ninyong sabihin sa akin na nagkakaproblema kayo sa pagbabayad ng simpleng hotel bill na ito. Nanginginig na ibinuka ni Marco ang kanyang bibig ngunit walang salitang lumabas. Tuyo ang kanyang lalamunan. Hindi siya makapag-isip ng kahit anong palusot. Nakatingin lamang siya kay Doña Carmen na parang isang batang nahuling nagnanakaw ng candy. Sir Marco, kung hindi po natin masisettle ang balance ngayon, mapipilitan po kaming ipatigil ang paglalabas ng pagkain at hindi po namin mapapabuksan ang mga pinto ng ballroom para sa reception, magalang ngunit mariing pahayag ng hotel manager. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen, napasinghap ang mga kasama niyang matatandang babae at nagsimulang magbulungan. Anong ibig sabihin nito, Marco? Sigaw ni Doña Carmen, hindi na pinipigilan ang kanyang galit. Wala kayong pambayad! Isang malaking panlilin lang ba ang lahat ng ito? Ipapakansel ako ang kasal na ito ngayon din. Hindi ko hahayaang mapabilang ang pamilya namin sa mga patay gutom na nagkukunwaring mayaman. Tuluyang nawalan ng lakas si Marco. Gusto niyang magmakaawa, gusto niyang lumuhod, ngunit alam niyang wala ng epekto ang anumang salita. Handa na siyang tanggapin ang pinakamasakit na kahihiyan ng kanyang buhay. Ngunit bago pa man makatalikod si Doña Carmen upang tawagin ang kanyang anak at ipatigil ang kasal, isang malamig, pamilyar at buo ang boses na umalingaw-ngaw mula sa malawak na labi ng hotel, pumutol sa tensyon na bumabalot sa kanila. Manager, i-charge mo na ang buong balanse sa corporate account ko. Ako na ang magbabayad ng reception ng kasal na ito. Lahat ng ulo ay lumingon patungo sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo doon, suot ang isang napaka-eleganting itim na business suit, ang buhok ay perpektong nakapusod, at may hawak na isang itim na briefcase ay walang iba kundi si Joanna. Ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo habang nakatitig sa namumutla at nanginginig na si Marco. Bakit nandito si Joanna? At bakit niya iniligtas ang kasal ng pamilyang sumira sa kanyang buhay? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng malawak at marangyang labi ng hotel. Walang sino man ang nagtangkang huminga ng malakas. Ang lahat ng mga matang kanina ay nakatuon sa namumutlang si Marco, ngayon ay nakapako sa babaeng naglalakad palapit sa front desk. Ang bawat paglapat ng kanyang matong na sapatos sa makintab na marmol na sahig ay tila paghampas ng martilyo ng isang husgado. Si Joanna, ang babaeng palaging nakayuko, palaging humihingi ng tawad kahit wala siyang kasalanan, ang babaeng walang sawang inalipusta ni Aling Rosa sa loob ng 5 taon. Ngayon, nakatayo siya roon hindi bilang isang api, kundi bilang isang reyna na may hawak sa kapalaran ng mga taong sumira sa kanya. Nakasuot siya ng isang napaka-eleganting itim na business suit na humuhulma sa kanyang kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay perpektong nakapusod, walang kahit isang hibla ang nakawala, sumasalamin sa kanyang napakalinaw na isipan. Nanginginig ang buong pagkatao ni Marco. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilalamon ng sahig na kanyang kinatatayuan. Tinitigan niya si Joanna, hinahanap ang asawang palaging umiiyak at nagmamakaawa sa kanyang pagmamahal, ngunit wala siyang makita kundi isang estranghero na may mga matang kasing lamig ng yelo. Paano siya napunta rito? Bakit niya binabayaran ang kasal ng kapatid ko? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umiikot sa isipan ni Marco, sinasabayan ng matinding kaba na bumabayo sa kanyang dibdib. Alam niyang walang ginagawa si Joanna nang walang malalim na dahilan. Tahimik na inabot ni Joanna ang resibo mula sa tulalang hotel manager. Kinuha niya ang mamahaling gintong bolpen at mabilis na pumirma. Ang tunog ng pagkiskis ng bolpen sa papel ay tila naghihiwa sa katahimikan. Ibinalik niya ang resibo at malamig na ngumiti sa manager.
Siguraduhin ninyong maibibigay ang pinakamagandang serbisyo para sa mga bisita. Bayad na ang lahat hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Opo, Ma'am Joanna, maraming salamat po. Nauutal na sagot ng manager, bakas ang labis na paggalang. Sa gilid, hindi makapaniwala si Doña Carmen sa kanyang nasasaksihan. Tinaasan niya ng kilay si Joanna, pinagmamasdan mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mapanghusgang mga mata ay naghahanap ng butas, ngunit wala siyang makitang kapintasan sa tindig ng babaeng nasa kanyang harapan. Sino ka? At anong karapatan mong makialam sa kasal ng pamilya namin? Mataray na tanong ni Doña Carmen, pilit na pinapanatili ang kanyang autoridad bilang pinakamayaman sa silid na iyon. Bumaling si Joanna kay Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon, kalmado at kalkulado. Ako po si Joanna Marie Salazar, dating asawa ng lalaking nanginginig sa inyong harapan, at sa ngayon, ako rin ang Chief Financial Officer ng kumpanyang nagpapasweldo sa kanya. Nabalitaan ko kasing nagkakaproblema ang pamilya nila sa pagbabayad ng simpleng salusalo na ito. Bilang dating kapamilya, naisip kong mag-abot ng tulong. Nakakahiya naman po sa inyong pamilya kung uuwi kayong gutom dahil lang sa mga taong nagpapanggap na mayaman ngunit wala palang laman ang bulsa. Namula ang mukha ni Doña Carmen. Hindi niya malaman kung magpapasalamat ba siya na nailigtas ang kasal o magagalit dahil sa lantarang pangiinsulto ni Joanna sa pamilyang mapapangasawa ng kanyang anak. Tiningnan niya ng masama si Marco na ngayon ay halos hindi na makahinga sa sobrang kahihiyan. Totoo ba ito, Marco? Walang kwenta, nabubuhay kayo sa kasinungalingan. Kung hindi lang dahil sa babaeng ito at sa dami ng mga bisita nating naghihintay sa itaas, ngayon din ay ipapakansela ko ang kasal na ito. Sigaw ni Doña Carmen bago padabog na tumalikod at naglakad papunta sa elevator kasama ang kanyang mga amiga. Nang makaalis si Doña Carmen, naiwan sina Joanna, Marco at si Aling Rosa na kakarating lamang mula sa bridal suite. Namumutla si Aling Rosa nang makita si Joanna. Ang kanyang tuhod ay nanghihina. Ang perang pilit niyang inilimos kapalit ng lumang bag ay mahigpit pa rin niyang hawak sa kanyang pouch. Naisip niyang ang babaeng palagi niyang sinasabihang walang silbi ang siya pang sumagip sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Ngunit sa halip na magpasalamat, umusbong ang matinding puot at pagkainggit sa puso ng matanda. Ayaw niyang maging utangan ng loob kay Joanna. Ayaw niyang aminin na talo siya. Anong ginagawa mo rito, Joanna? Gusto mo bang ipamukha sa amin na may pera ka? Hindi namin kailangan ng tulong mo. Kaya kong bayaran ito. Nanginginig na sigaw ni Aling Rosa, pilit na itinatago ang katotohanang wala talaga siyang ibabayad. Lumapit si Joanna ng isang hakbang kay Aling Rosa. Tinitigan niya ang mga mata ng matanda. Nakita niya ang takot, ang desperasyon at ang walang hanggang kayabangan nito. Huwag na po kayong magpanggap, Aling Rosa. Alam nating pareho na wala kayong pera. Ang mga peking bag ninyo ay hindi sapat para takpan ang totoo ninyong pagkatao. Binayaran ko ang kasal na ito hindi para tulungan kayo. Binayaran ko to dahil gusto kong manood ng isang magandang palabas. Tutal, ako ang nagbayad ng entablado. May karapatan akong maupo sa pinakamagandang pwesto. Hindi na hinintay ni Joanna ang sagot ng matanda. Naglakad siya patungo sa grand ballroom, iniwang tulala at nakapako sa kinatatayuan ang mag-ina. Sa loob ng grand ballroom, ang musika ay tumutugtog ng napakaganda, ang amoy ng mga puting rosas ay humahalimuyak sa malamig na hangin. Ang mga bisita, na walang kaalam-alam sa muntikang pagkasira ng kasal, ay masayang nag-uusap at nagtatawanan habang umiinom ng mamahaling alak. Pumasok si Mika sa bulwagan, suot ang kanyang napakahabang puting gown, nakangiti ng pagkatamis-tamis, kumakaway sa kanyang mga kaibigan. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamagandang prinsesa sa buong mundo. Hindi niya napansin ang asim sa mukha ng kanyang biyena na si Doña Carmen at hindi rin niya alintana ang matinding pamumutla ng kanyang ina at kapatid na nakaupo sa presidential table. Pumili si Joanna ng isang mesa sa bandang likuran ngunit may malinaw na paningin sa buong entablado. Tahimik siyang umupo, humigop ng malamig na tubig at naghintay. Nagsimula ang programa. Nagkaroon ng mga pagbati, tawanan at paghihiwa ng malaking 5 palapag na cake. Ang lahat ay mukhang perpekto.
Si Marco, bagamat nanginginig pa rin ang mga kamay at paulit-ulit na pinupunasan ng pawis sa noo, ay pinilit ng ngumiti para sa mga litrato. Inisip niya na baka iyon na yon. Baka nagbayad lang talaga si Joanna para ipamukha na mayaman siya at wala na itong gagawing masama. Unti-unting kumalma ang paghinga ni Marco, baka makakaligtas pa siya sa araw na ito. Dumating ang pinakahihintay na bahagi ng reception. Ang host ng programa, isang kilalang tagapagsalita, ay masiglang kinuha ang mikropono. At ngayon mga kaibigan, pamilya, at mga panauhin, bago natin panoorin ang same-day edit video ng ating magkasintahan, nais muna nating tawagin ang isang napaka-espesyal na tao, ang taong nag-sponsor at naging dahilan kung bakit naging posible ang napakagandang piging na ito. Isang masigabong palakpakan para kay Miss Joanna Marie Salazar. Biglang tumahimik ang buong bulwagan. Ang ngiti sa mga labi ni Mika ay unti-unting nawala. Sino? Si Joanna? Ang asawa ng kuya niya na palagi niyang pinagtatawanan at inuutusan noon? Bakit siya narito? At bakit sinabi ng host na siya ang nagbayad ng piging na ito? Nagkatinginan ng mga bisita, nagbubulungan, nagtataka. Tumayo si Joanna mula sa kanyang upuan. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay may kasamang kakaibang bigat. Ang ilaw ay sumunod sa kanya, pinatitingkad ang kanyang maputla ngunit napakatapang na mukha. Inabot niya ang mikropono mula sa host. Tiningnan niya ang buong paligid. Ang mga mata niya ay dumapo kay Doña Carmen na nakataas ang kilay, kay Mika na nakanganga sa pagkagulat, kay Aling Rosa na halos himatayin sa kaba, at panghuli kay Marco na ngayon ay muling bumalik sa pagiging isang dagang takot na takot. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Joanna, ang boses ay kalmado at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng malawak na silid. Isang karangalan ang tumayo sa harap ninyo ngayon. Nang malaman kong hindi kayang bayaran ng pamilya Salazar ang piging na ito, hindi ako nagdalawang isip na sagutin ang lahat ng gastusin. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Naramdaman ni Mika ang labis na kahihiyan. Gusto niyang sumigaw at palayasin si Joanna ngunit wala siyang lakas. Bakit ko ginawa iyon? Patuloy ni Joanna, ang boses ay lumalalim at nagiging mas mariin dahil naniniwala ako na ang kasal ay isang sagradong pag-iisang dibdib na nakabase sa katapatan. At bilang pagpupugay sa katapatan, nais kong ibahagi sa inyong lahat ang isang napaka-espesyal na regalo. Isang regalong naglalaman ng buong katotohanan tungkol sa pamilyang sinasamahan ng pamilya ni Doña Carmen ngayon. Lumingon si Joanna sa technical booth at tumango. Pakiplay ang video. Namatay ang lahat ng ilaw sa buong Grand Ballroom. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang napakalaking LED screen sa likod ng entablado. Inaasahan ng lahat na makikita nila ang magagandang mukha ni Mika at ng kanyang asawa na tumatakbo sa dalampasigan o naghahalikan sa ilalim ng araw. Ngunit nang bumukas ang screen, ibang-iba ang bumulaga sa kanila. Isang madilim na kuha mula sa isang nakatagong kamera. Isang pamilyar na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa malalaking speaker ng hotel. Ano bang makikita ng buong mataas na lipunan sa napakalaking screen na iyon na nagpatayo kay Doña Carmen mula sa kanyang kinauupuan at nagpatili kay Aling Rosa sa labis na takot? Babe, napakadali lang palang paikutin ng sistema ng kumpanya natin. Ang boses na iyon, puno ng kayabangan at kalaswaan, ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ng lahat ng tao sa loob ng Grand Ballroom. Sa napakalaking LED screen, lumitaw ang malinaw na video ni Marco. Nakaupo siya sa isang malambot na sofa sa loob ng isang mamahaling hotel room, may hawak na baso ng alak at walang hiyang nakayakap sa isang babaeng nakasuot lamang ng manipis na roba. Si Cindy, ang babaeng naging dahilan ng pagkasira ng 5 taong pagsasama nila ni Joanna. 500,000 ang inilipat ko kanina sa account ko, tuloy ni Marco sa video, sabay halik sa leeg ng babae. Hindi nila malalaman iyan hanggang sa susunod na buwan, mga bobo ang mga auditor doon. At bukas, mababayaran ko na ang down payment ng kondo mo. Humagikgik ang babae sa video. Paano yung asawa mong ATM machine at yung nanay mong akala mo kung sinong Reyna? Tumawa ng malakas si Marco, isang tawang umalingaw-ngaw at bumaon sa bawat sulok ng tahimik na bulwagan. Si Joanna? Pabayaan mo ang tangang iyon. Wala na siyang silbi sa akin. At yung nanay ko? Bilib na bilib sa akin iyon.
Ibinibigay ko lang sa kanya yung mga peking bag na nabibili ko sa tabi-tabi, tuwang-tuwa na. Hindi nga niya alam na nakuha ko na sa loob ng kwarto niya ang titulo ng malaking bahay namin at naisangla ko na sa isang kaibigan para may maipambuhay ako sa luho natin, babe. Wala silang alam. Ako ang magaling. Ako ang bida sa pamilyang iyon. Biglang namatay ang screen. Naiwan ang nakakabinging katahimikan na unti-unting napalitan ng mga singhap, bulungan at pagkagulat ng daan-daang bisita. Ang mga inanyayahan mula sa mataas na lipunan ay mabilis na kumuha ng kanilang mga telepono, palihim na kumukuha ng video at larawan sa eskandalong nasasaksihan nila. Ang kasalang inaasahan nilang magiging pinakamagarbo sa buong taon ay nauwi sa isang napakabigat na trahedya ng kasinungalingan. Sa presidential table, tila nawalan ng hangin ang buong paligid ni Aling Rosa. Nanigas ang kanyang mga kalamnan. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang pinakamamahal na anak sa video ay tila mga punyal na sunod-sunod na itinarak sa kanyang dibdib. Peke ang mga bag. Naisangla ang titulo ng bahay. Ang bahay na ipinagmamalaki niya, ang nag-iisang patunay ng kanyang yaman at estado sa lipunan, ay hindi na pala sa kanya, nanlabo ang kanyang paningin. Gusto niyang sumigaw ngunit walang lumalabas na tunog sa kanyang lalamunan. Napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng mesa upang hindi tuluyang bumagsak sa sahig. Sa kabilang banda ng mesa tumayo si Doña Carmen. Namumula ang kanyang buong mukha sa labis na galit at kahihiyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinuturo si Marco na ngayon ay parang isang tuod na nakatayo sa gitna ng entablado, putlang-putla at basang-basa ng pawis. Mga walang hiya, mga manloloko, at umalingaw-ngaw ang matinis at galit na sigaw ni Doña Carmen. Pilit ninyong ipinapasok ang pamilya ninyo sa angkan namin para maging gatasan ninyo kami. Mga patay gutom, mga magnanakaw. Mabilis na nilapitan ni Doña Carmen ang kanyang anak na lalaki, ang mismong nobyo ni Mika, at hinila ito sa braso. Halika na! Hindi mo pa kakasalan ng babaeng galing sa pamilya ng mga kriminal. Walang kasalang magaganap. Ipinapawalang bisa ko ang lahat ng ito ngayon din. Bumagsak sa sahig si Mika. Ang kanyang napakagandang puting gown na ginastusan ng napakalaki upang magmukhang perpekto ay sumadsad sa malamig na marmol. Tumutulo ang kanyang makapal na makeup dahil sa walang tigil na pag-iyak. Kumapit siya sa binti ng kanyang nobyo, nagmamakaawa, nakaluhod sa harap ng lahat. Babe, parang awa mo na, wag mo kong iwan. Wala akong alam dito. Wala akong kinalaman sa ginawa ni kuya. Mahal na mahal kita, tuloy lang natin ang kasal, please. Humahagulgol na pagmamakaawa ni Mika. Ngunit tiningnan lamang siya ng kanyang nobyo ng may pandidiri. Pilit nitong inalis ang pagkakakapik ni Mika sa kanyang binti na tila ba nakahawak ito sa isang nakakadiring dumi. Pasensya na, Mika. Hindi ko kayang itaya ang pangalan ng pamilya ko sa inyo. Sinira ng kuya mo ang lahat. Tumalikod ang lalaki at sumunod sa kanyang ina papalabas ng grand ballroom. Ang mga bisita mula sa panig ng lalaki ay nagsimula na ring magtayuan, nag-iilingan at nagbubulungan habang naglalakad palabas. Iniwan nilang wasak at nagdurugo ang pangarap ni Mika. Habang nagkakagulo ang lahat, nagpupumilit si Marco na makatakbo papunta sa technical booth. Pinaghahampas niya ang salamin nito. Kasinungalingan niyan! Edit yan! Joanna, anong ginawa mo? Sinisira mo ang buhay ko! Desperadong sigaw ni Marco habang ang mga luha ng takot ay naguunahan sa pagpatak mula sa kanyang mga mata. Lumingon siya kay Joanna na ngayon ay tahimik na nakatayo sa gitna ng bulwagan, pinagmamasdan ang pagbagsak ng imperyong binuo nila sa kasinungalingan. Lumakad si Joanna papalapit kay Marco. Ang mga bisitang natira ay kusa at tahimik na humawi upang bigyan siya ng daan. Sa bawat paglapit niya, tila lumiliit ang mundo ni Marco. 5 taon, Marco. 5 taon mo akong ginawang bangko. 5 taon mong pinaniwala ang sarili mo na mas matalino ka kaysa sa akin. Akala mo ba hindi ko malalaman ang ginagawa mo sa pondo ng kumpanya? Ako ang nag-approve ng access mo. Ako ang nagbukas ng pinto. At ikaw mismo ang masayang tumalon sa bangin ng sarili mong katangahan. Malamig ngunit mariing paliwanag ni Joanna. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa.
Napaluhod si Marco sa harap ni Joanna, nanginginig ang kanyang mga labi. Joanna, patawarin mo ako! Ibalik mo ako! Gagawin ko ang lahat! Magiging mabuti na akong asawa! Huwag mo akong ipakulong, parang awa mo na. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Joanna. Asawa? Matagal na akong nabalo sa pagmamahal mo, Marco. Ang kaharap mo ngayon ay ang taong sisingil sa lahat ng inutang ninyo. Mula sa labas ng hotel, narinig ang malakas at sunod-sunod na wangwang ng mga sasakyan ng pulis. Ang asul at pulang ilaw ay tumagos sa mga salamin ng lobby. Ilang sandali pa, pumasok sa loob ng Grand Ballroom ang 5 unipormadong pulis. Seryoso ang kanilang mga mukha habang lumalapit sa direksyon ni Marco. Marco Salazar, ikaw ay inaaresto sa kasong qualified theft at estafa dahil sa pagnanakaw ng 500,000 piso mula sa kumpanyang pinapasukan mo. May karapatan kang manahimik. Ano man ang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman, formal na pahayag ng pinuno ng mga pulis habang mabilis na isinusuot ang malamig na posas sa nanginginig na mga pulso ni Marco. Nang marinig ang tunog ng bakal na nagsara sa kamay ng kanyang anak, tuluyang gumuho ang mundo ni Aling Rosa. Ginamit niya ang huling lakas niya upang gumapang papalapit sa mga pulis. Umiiyak siya, nagmamakaawa, ang kanyang marangyang asul na gown ay lukot at puno ng dumi mula sa sahig. Huwag ninyong kunin ang anak ko, mabuting tao ang anak ko, nagkakamali kayo. Aktili ni Aling Rosa habang pilit na inaabot si Marco na ngayon ay hila-hila na ng mga pulis. Nang mapagtanto niyang wala siyang laban sa autoridad, bumaling siya kay Joanna. Yumakap siya sa binti ng babaeng kinamuhian niya. Joanna, manugang ko, parang awa mo na, tulungan mo kami, bawiin mo ang kaso, ikaw lang ang makakaligtas sa amin. Handang-handa akong lumuhod at maging alipin mo, ibalik mo lang ang buhay namin sa dati. Tiningnan ni Joanna ang matandang nakahandusay sa kanyang paanan. Nakita niya ang babaeng walang pusong ng abuso sa kanyang kabaitan sa loob ng 5 taon, ngayon ay nagmumukhang basahan sa sariling pagdiriwang. Dahan-dahang inalis ni Joanna ang pagkakayakap ni Aling Rosa sa kanyang binti. Wala na akong asawa at kayo Aling Rosa, wala na rin kayong anak na maipagmamalaki, wala na rin kayong yaman na maipagyayabang, wala na kayong kahit ano. Habang kinaladkad palabas si Marco na patuloy na umiiyak at sumisigaw ng pangalan ng kanyang ina at habang nakahandusay si Mika sa gitna ng nasirang kasalan, tila ba sapat na ang parusa para sa pamilya Salazar. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Bago pa man tuluyang makalabas ang mga pulis kasama si Marco, bumukas ng malakas ang malalaking pintuan ng Grand Ballroom. Pumasok ang 4 na malalaking lalaki na may mga tattoo sa braso at nakasuot ng maiitim na jacket. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahiwatig ng panganib at wala silang pakialam sa mga pulis o sa mga mayayamang bisitang natitira. Ang pinuno nila, isang lalaking may peklat sa kilay, ay may hawak na isang makapal na brown envelope. Inilibot niya ang kanyang matatalim na mata sa buong silid hanggang sa dumapo ito sa nakaluhod na si Aling Rosa. Sino sa mga lalaking ito ang bagong dumating at anong nakapangingilabot na dokumento ang hawak nila na tuluyang bubura sa huling natitirang dignidad ni Aling Rosa? Ang matibay na tunog ng sapatos ng 4 na lalaki ay umalingaw-ngaw sa malawak at halos tahimik ng Grand Ballroom. Bawat hakbang nila ay tila nagdadala ng isang madilim na ulap na tuluyang tatabon sa huling natitirang liwanag sa buhay ng pamilya Salazar. Ang mga bisitang hindi pa tuluyang nakakalabas ay napatigil, pigil hiningang pinagmamasdan ang bagong kaganapang ito. Ang mga pulis na nakahawak kay Marco ay huminto rin, naghihintay kung anong gulo ang dala ng mga bagong dating. Ang lalaking may peklat sa kilay na may tindig na hindi marunong matakot kahit kanino ay huminto sa mismong harap ng nakaluhod na si Aling Rosa. Ang kanyang matatalim na mata ay walang mababakas na awa, tanging lamig at trabaho lamang. Tinitigan niya ang matanda mula ulo hanggang paa na ngayon ay mukhang isang basahan na itinapon sa gitna ng mga nalalantang puting rosas at naiwang mga baso ng mamahaling alak. Ikaw ba si Rosa Salazar? Malalim at nakakatakot na tanong ng lalaki.
Nanginginig na itinaas ni Aling Rosa ang kanyang mukha. Basang-basa ng luha ang kanyang pisngi. Ang kanyang makapal na makeup ay naghalo-halo na, nagbibigay sa kanya ng hitsurang isang nakakakilabot na payaso. Tumango siya ng marahan, hindi mahanap ang kanyang boses. Ibinagsak ng lalaki ang makapal na brown envelope sa ibabaw ng presidential table na nagpatalsik sa ilang patak ng natapong kape. Kunin mo iyan at basahin mo. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Rosa nang abutin niya ang envelope. Tila isa itong bomba na anumang oras ay sasabog sa kanyang mukha. Nang mabuksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga legal na dokumento. May mga selyo, may mga pirma, at sa pinakaibabaw ay nakasulat ang salitang Deed of Absolute Sale at Contract of Mortgage. Tinitigan niya ang mga pahina. Hindi agad naintindihan ng kanyang naguguluhang utak ang mga legal na salita, ngunit isang partikular na detalye ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang address ng kanilang malaking bahay, ang titulo ng lupang ipinagmamalaki niya sa lahat ng kanyang mga amiga. At sa ibaba nito, nakalagda ang pangalan ng kanyang anak na si Marco Salazar, kasama ang isang peking pirma na ginaya ang kanyang sariling lagda. Ano ito? Bulong ni Aling Rosa. Ang boses ay nanginginig, parang hinihiwa ang kanyang lalamunan. Kami ang kumakatawan kay Mr. Chua, ang nagmamay-ari ng lending syndicate kung saan isinangla ng magaling mong anak ang titulo ng bahay ninyo. Walang pusong paliwanag ng lalaking may peklat. Kumuha siya ng 3 milyong piso, 6 na buwan na ang nakakalipas. Hindi siya nagbabayad ng interes. At ngayon, dahil nabalitaan naming aarestuhin siya dahil sa pagnanakaw sa kumpanya, ipinapatupad na ni Mr. Chua ang kasunduan. Ang bahay na inuuwian ninyo ay hindi na sa inyo, pag-aari na namin iyon. Tila pinukpok ng napakalaking martilyo ang ulo ni Aling Rosa. Nanlabo ang paningin niya, ang bahay, ang kanyang palasyo. Ang tanging pamana ng kanyang namayapang asawa at ang kaisa-isang patunay na kabilang siya sa mataas na lipunan, na isangla, na ibenta, at ginawa ito ng anak na palagi niyang pinupuri at ipinagtatanggol. Lumingon si Aling Rosa kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng matinding poot, pagkabigo at hindi maipaliwanag na sakit. Kahit hawak ng mga pulis, pinilit ni Aling Rosa na tumayo at gumapang papalapit sa kanyang anak. Marco, anong ginawa mo? Sabihin mong hindi totoo ito. Sabihin mong nagsisinungaling ang mga lalaking ito. Humahagulgol na sigaw ni Aling Rosa. Sinabunutan niya ang sarili niyang buhok. Ninakaw mo ang titulo sa kwarto ko? Ibinenta mo ang bahay natin para sa babaeng iyon? Umiiyak na nakayuko lamang si Marco. Hindi siya makatingin sa mga mata ng kanyang ina. Ma, patawarin mo ako. Naipit lang ako. Akala ko mababayaran ko rin agad. Akala ko kikita ang investments ko. Para rin naman sa atin iyon, ma. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco. Ginamit ni Aling Rosa ang lahat ng natitira niyang lakas para saktan ng anak. Hayop ka! Wala kang kwentang anak! Sinira mo ang buhay natin! Saan na tayo titira ngayon? Saan na tayo pupulutin? Habang nagwawala si Aling Rosa, lumapit si Mika. Hawak-hawak pa rin ito ang laylayan ng kanyang maruming wedding gown. Ang mukha niya ay puno ng takot at paggalito. Ma, anong mangyayari sa atin? Paano na ako? Wala na akong asawa, wala pa tayong bahay. Hindi ako pwedeng tumira sa kalye, ma. Hindi pwede. Tiningnan ni Aling Rosa ang kanyang anak na babae, ang paborito niyang si Mika, na palagi niyang binibigyan ng lahat ng layaw. Ngayon, wala na siyang maibigay. Ang mga pangarap niyang maging bahagi ng isang mayamang angkan ay tuluyang naging abo na tinangay ng hangin. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo pa rin si Joanna. Pinagmamasdan niya ang pagguho ng pamilyang sumira sa kanyang pagkatao. Walang ngiti sa kanyang mga labi, ngunit mayroong napakalalim na kapayapaan sa kanyang mga mata. Naisip niya ang mga gabing umiiyak siya ng mag-isa habang naghihintay kay Marco, ang mga araw na pinagtitiisan niya ang mga masasakit na salita ni Aling Rosa, at ang mga panahong ginawa siyang utusan ni Mika. Ang lahat ng iyon ay nagbunga ng araw na ito. Ang hustisya ay hindi na niya kailangang ipaglaban pa gamit ang sariling kamay. Ang kalawakan na mismo ang sumingil sa kanilang mga utang.
Napansin ni Aling Rosa si Joanna na nakatingin sa kanila. Sa sobrang desperasyon, sa kawalan ng kahit anong matatakbuhan, muling lumuhod ang matanda, gumapang siya sa malamig na marmol na sahig papalapit kay Joanna. Wala na siyang pakialam sa dangal. Wala na siyang pakialam sa kahihiyan. Joanna anak. At pagmamakaawa ni Aling Rosa, pilit na inaabot ang sapatos ni Joanna. Mayaman ka na, CFO ka na ng malaking kumpanya, bilyonaryo ang mga boss mo. Parang awa mo na, bayaran mo ang utang ni Marco. Bilhin mo ulit ang bahay natin, doon tayo titira. Magiging mabait na akong biyenan sa iyo, pagsisilbihan kita araw-araw. Ako na ang maglalaba at magluluto para sa iyo. Huwag mo lang kaming hayaang matulog sa kalsada. Napatigil ang mga taong nakikinig. Ang kataasan ng pride ni Aling Rosa na kilala ng lahat ay tuluyang nadurog, naging kasing pino ng alikabok. Si Mika ay lumuhod din sa tabi ng kanyang ina, umiiyak at nakikiusap kay Joanna. Ate Joanna, tulungan mo kami. Sorry na sa lahat ng ginawa ko sa iyo noon. Babawi ako ate. Tinitigan ni Joanna ang mag-ina sa kanyang paanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng ilang segundo, inaalala ang isang pagkakataong siya rin ay nakaluhod. Nagmamakaawa kay Aling Rosa na huwag siyang palayasin noong mga panahong nagkasakit siya at hindi makapasok sa trabaho, ngunit tinawanan lamang siya nito at sinabihang pabigat. Binuksan ni Joanna ang kanyang mga mata. Malamig at walang emosyon ang kanyang tinig nang siya ay magsalita. Hindi ba ninyo naiintindihan? Ang salitang pamilya ay matagal na ninyong sinunog noong mga panahong ginagawa ninyo akong alipin. Wala akong bahay na bibilihin para sa inyo dahil ang bahay na iyon ay hindi naging tahanan para sa akin kundi isang kulungan. Wala kayong makukuha sa akin kahit isang kusing. Tinalikuran niya ang mag-ina. Humarap siya sa lalaking may peklat at sa mga pulis. Gawin ninyo ang dapat ninyong gawin. Ipasok ninyo ang nararapat sa kulungan at kunin ninyo ang nararapat sa inyo. Wala na akong kinalaman sa kanila. Habang naglalakad si Joanna papalabas ng Grand Ballroom, ang musika na kanina ay napakatamis pakinggan ay tuluyan ng namatay. Iniwan lamang ang nakakabinging iyak at pananangis ni na Aling Rosa at Mika at ang pagmamakaawa ni Marco habang tuluyan na siyang kinakaladkad ng mga pulis patungo sa naghihintay na sasakyan ng awtoridad. Kinabukasan, isang malamig at madilim na ulan ang bumuhos sa buong Maynila, tila nakikiramay sa naging kapalaran ng pamilya Salazar. Basang-basa, pagod na pagod, at walang dalang kahit anong gamit kundi ang mga damit na suot nila kagabi, nakatayo sina Aling Rosa at Mika sa labas ng mataas na gate ng kanilang bahay sa subdivision. Pagdating nila doon mula sa pagpapalipas ng gabi sa isang malamig na waiting shed, inasahan nilang makakapasok pa sila upang kunin man lang ang kanilang mga damit, ngunit isang napakalaking padlock na bakal ang nakasabit sa gate. Sa ibabaw ng kanilang pader, may nakadikit na isang malaking papel na may pulang letra, "Foreclosed, no trespassing." Napasandal si Aling Rosa sa malamig na semento ng pader at dahan-dahang napadausdos pa upo sa basa at maputik na kalsada. Wala na ang lahat. Tumingala siya sa madilim na kalangitan, hinahayaang maghalo ang malamig na ulan at ang mainit na luha sa kanyang kulubot na mukha. Si Micah ay nakaupo rin sa tabi niya, nanginginig sa lamig. Ang minsan ay napakagandang wedding gown, ngayon ay naging basahan na puno ng putik at dumi. Ma, gutom na ako, umiiyak na bulong ni Mika habang yakap-yakap ang sarili. Paano na tayo mabubuhay ngayon? Hindi makasagot si Aling Rosa. Wala siyang pera, wala siyang kaibigan dahil lahat ng mga amiga niya ay tiyak na pandidirihan siya matapos ang iskandalo. Wala siyang malalapitan. Ngunit sa gitna ng malakas na ulan, isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanilang harapan. Ang makintab na itim na pintura nito ay kumikinang sa ilalim ng poste ng ilaw. Bumaba ang bintana nito ng dahan-dahan. Inaasahan ni Aling Rosa na si Joanna iyon, na marahil ay naawa rin ito sa kanila at babalikan sila. Pinilit niyang tumayo, ang mga mata ay nanlalaki sa muling pag-usbong ng pag-asa. Ngunit nang tuluyang bumaba ang bintana, hindi ang mukha ni Joanna ang bumungad sa kanila.
Isang taong hindi nila inaasahang makikita, isang taong may hawak sa pinakahuling baraha na magpapasya kung sila ba ay tuluyang mamamatay sa gutom o makakabangon pa. Sino ang nagmamaneho ng itim na sasakyan na iyon at anong napakabigat na kondisyon ang inaalok nito sa naghihikahos na mag-ina kapalit ng kanilang kaligtasan? Dahan-dahang bumaba ang makintab na bintana ng sasakyan. Inaasahan ni Aling Rosa na makikita niya ang mukha ni Joanna na may dalang awa, ngunit isang napakalaking sampal ng katotohanan ang sumalubong sa kanya. Ang mukhang nakadungaw mula sa loob ng malamig at komportableng sasakyan ay walang iba kundi si Doña Carmen. Ang babaeng halos pandirian sila kagabi, ang inang nagpakansela sa kasal ng kanyang anak. Nakatingin si Doña Carmen sa mag-ina mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa. Puno ito ng pandidiri at pagmamaliit, tila ba nakatingin siya sa mga insekto na gumagapang sa putikan. Tingnan mo nga naman ang ikot ng mundo, Rosa. Malamig na panimula ni Doña Carmen. Kagabi lang, ang taas ng lipad mo. Akala mo kung sino kang reyna ng lipunan. Ngayon, para kang isang basang sisiw na namamalimos ng awa sa labas ng sarili mong bahay. Oho, pasensya na. Hindi na pala sa inyo ang bahay na iyan. Gusto sanang sumagot ni Aling Rosa, gusto niyang ipagtanggol ang natitira niyang dignidad, ngunit nang ibabaw ang talamak na gutom at panginginig ng kanyang buong katawan dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Napalunok siya at pinilit na ibaba ang kanyang matagal nang inaalagaang pride. Doña Carmen, parang awa ninyo na, tulungan ninyo kami. Umiiyak na pakiusap ni Aling Rosa, kahit pambili lang ng mainit na pagkain, kahit pamasahe lang para makauwi kami sa probinsya. Magbabayad kami, pangako. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Carmen. Magbabayad? Gamit ang alin? Ang mga peking bag mo? Ang kumpanya ng manloloko mong anak? Huwag mo akong patawanin, Rosa. Hindi ako naparito para magkawanggawa. Naparito ako dahil may negosyo akong inaalok. Nagkatinginan sina Aling Rosa at Mika. Sa kabila ng matinding lamig, nakaramdam ng kaba si Mika. Kumapit siya ng mahigpit sa braso ng kanyang ina. Kailangan ko ng mga bagong katulong sa asyenda namin sa probinsya. Patuloy ni Doña Carmen, ang boses ay seryoso at walang halong pagbibiro. Malawak ang lupain namin doon. Kailangan ng magpapakain sa mga baboy, maglilinis ng mga kulungan, at maglalaban ng mga maruruming damit ng mga trabahador. Handa akong isama ang anak mong si Mika ngayon din. Bibigyan ko siya ng bubong na masisilungan at 3 beses na pagkain sa isang araw. Kapalit nito, magtatrabaho siya bilang pinakamababang utusan sa pamilya namin hanggang sa mabayaran niya ang kahihiyang idinulot ng pamilya ninyo sa pangalan ko. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Umiling siya ng mabilis. Hindi pwede. Prinsesa ko ang anak ko. Hindi siya sanay sa mga gawaing ganyan. Hindi siya pwedeng maging tagapagpakain ng baboy. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Aling Rosa, narinig niya ang mahina ngunit desididong tinig ng kanyang anak. Sasama po ako. Napalingon si Aling Rosa kay Mika. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Mika, anak, anong sinasabi mo? Mabubuhay tayo. Gagawa ako ng paraan. Huwag kang sumama sa kanya. Gagawin ka lang niyang alipin. Umiiyak na humarap si Mika sa kanyang ina. Ang kanyang dating maamo at maarte na mukha ay napalitan ng labis na takot sa kamatayan at gutom. Ma, tingnan mo ang sarili natin. Wala na tayong pupuntahan. Ayaw kong mamatay dito sa kalsada sa lamig. Ayaw kong mamatay sa gutom. Kahit maglinis ako ng tain ng baboy, basta may makakain ako, gagawin ko. Wala nang pangarap, ma. Wala na ang yaman natin. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Hindi na lumingon pa si Micah. Hinubad niya ang naputikang laylayan ng kanyang wedding gown upang makagalaw ng maayos at mabilis na sumakay sa sasakyan ni Doña Carmen. Mika! Anak! Huwag mo akong iwan! Paano ako? Humahagulgol na sigaw ni Aling Rosa habang pilit na inaabot ang pinto ng kotse ngunit mabilis itong isinara ng driver. Tiningnan ni Doña Carmen si Aling Rosa sa huling pagkakataon. Buhay ang pinili ng anak mo, Rosa. At ikaw, dyan ka nababagay, sa putikan, kasama ng mga kasinungalingan mo.
Umarangkada ang sasakyan, naiwan si Aling Rosa na nakaluhod sa kalsada, hinahampas ang semento habang sumisigaw sa kalangitan. Ang kanyang pinakamamahal na anak, ang prinsesang palagi niyang ipinagtatanggol laban kay Joanna, ay kusang loob na pinili ang maging alipin upang makatakas sa impyernong ginawa ng sarili nilang pamilya. Naisip niya si Joanna. Ang mga panahong pinaglaban niya ito ng maruruming damit habang nagpapaganda sila ni Mika sa parlor. Ang mga araw na pinakain niya ito ng tira-tirang ulam habang sila ay nagpapakasawa sa mamahaling pagkain. Ang gulong ng palad ay tuluyan ng umikot at nadaganan siya ng buong bigat nito. Samantala, sa isang madilim, masikip at mabahong selda sa City Jail, nakaupo si Marco sa malamig na sahig. Nakasuot siya ng dilaw na t-shirt ng mga bilanggo. Ang dating makinis niyang mukha ay puno ng pasa at sugat. Kagabi, sa unang araw niya sa loob, nakaranas siya ng matinding pambubugbog mula sa mga kasamahan niya sa selda matapos malaman ng mga ito na isa siyang mayaman na nagnakaw sa sariling kumpanya para sa babae. Nanginginig ang mga balikat ni Marco habang nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang amoy ng ihi at pawis ay sumusugat sa kanyang ilong. Bawat pagpikit niya, nakikita niya ang malamig na tingin ni Joanna. Naririnig niya ang mga hagulgol ng kanyang ina. Nasaan na si Cindy? Ang babaeng pinag-alayan niya ng perang ninakaw niya, ang babaeng pinangakuan niya ng marangyang buhay. Nang payagan siyang gumamit ng telepono kaninang umaga para humingi ng tulong, natuklasan niyang out of reach na ang numero nito. Block na siya sa lahat ng social media. Kinuha ni Cindy ang anumang natirang pera at tuluyan na siyang tinalikuran. Ang matinding pagsisisi ay parang asidong unti-unting lumulusaw sa puso ni Marco. Naalala niya ang mga maiinit na yakap ni Joanna, ang mga masasarap na pagkaing inihahanda nito tuwing umuuwi siya mula sa trabaho, ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Ipinagpalit niya ang isang ginto para sa isang pirasong basag na salamin na tuluyang sumugat sa kanyang buong pagkatao. Umiyak siya ng tahimik sa sulok ng selda. Alam niyang ang impyernong ito ay ang buhay na kailangan niyang harapin sa mga susunod na taon. Wala nang babalik, wala nang magliligtas sa kanya. Lumipas ang 3 taon. Ang Maynila ay nagpatuloy sa kanyang pag-ikot. Para sa marami, ang kwento ng pamilya Salazar ay naging isa na lamang lumang tsismis na unti-unting nabaon sa limot. Ngunit para kay Joanna, ang mga nakalipas na taon ay naging panahon ng pagbangon at tuluyang paghilom. Hindi lamang siya naging matagumpay na Chief Financial Officer, kundi nagtayo rin siya ng isang foundation na tumutulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at mga inabandona ng kanilang pamilya. Naging simbolo siya ng pag-asa, isang patunay na ang isang taong nadurog ay maaaring mabuo muli at maging mas matibay kaysa dati. Isang maaliwalas na umaga ng linggo, nagdaos ng isang malaking feeding program ang foundation ni Joanna sa isang mahirap na komunidad sa Quiapo. Nakasuot lamang ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon, masayang nag-aabot ng mainit na lugaw at tinapay si Joanna sa mga taong nakapila. Puno ng ngiti ang kanyang mga mata, ramdam ang tunay na kaligayahan sa pagtulong sa kapwa. Sa dulo ng mahabang pila, may isang matandang babae na naglalakad ng paika-ika. Nakasuot ito ng gulanit at maruming damit na nangingitim na sa dumi. Ang kanyang buhok ay puting-puti na, magulo at nanigas dahil sa kawalan ng paligo. Hawak niya ang isang basag na plastik na mangkok, nanginginig ang mga payat na kamay dahil sa matinding gutom. Nakayuko lamang siya, sanay na sa pag-iwas sa mga mapanghusgang tingin ng mga tao sa paligid. Nang makarating ang matanda sa harap ni Joanna, dahan-dahan nitong iniabot ang maruming mangkok. Pahingi po ng pagkain. Kahit kaunti lang po. Garalgal at mahinang pakiusap ng matanda. Kumuha si Joanna ng isang malaking sandok ng mainit na lugaw at maingat na ibinuhos ito sa mangkok ng matanda. Habang ginagawa niya ito, napansin niya ang isang pamilyar na marka sa pulso ng maruming kamay na nakahawak sa plastik. Isang maliit na balat na hugis bituin. Napatigil si Joanna. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso ay tila huminto ng 1 segundo. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin upang tingnan ang mukha ng namamalimos na pulubi.
Unti-unting nag-angat din ang tingin ng matanda upang magpasalamat nang magtama ang kanilang mga paningin. Tila tumigil ang pag-agos ng oras sa buong paligid. Ang mga mata ng matanda ay nanlaki. Ang mga labi nito ay nanginig at ang mangkok na hawak nito ay dumulas mula sa kanyang mga kamay. Tumapon ang mainit na lugaw sa sementadong kalsada. Ang matandang babaeng mabaho, payat at namamalimos ng kapiranggot na pagkain sa kalsada ay walang iba kundi si Aling Rosa, ang dating nagmamarunong at mapagmataas na biyenan na halos ituring siyang hayop. Nakatingin lamang si Joanna sa matanda, walang galit sa kanyang mga mata, walang bakas ng pagganti. Tanging isang malalim na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Ano ang gagawin ni Joanna ngayong nasa kanyang harapan, namamalimos ng kapiranggot na pagkain at tuluyang pinabagsak ng tadhana ang mismong halimaw na nagpahirap sa kanya noon? Ipagtatabuyan ba niya ito upang malasap ang huling patak ng paghihiganti o may mas malalim pa siyang hakbang na inihanda para sa huling kabanata ng buhay ni Aling Rosa?